Mukhang may masisibak na naman na coach ngayong season dahil sa kanyang umano kapalpakan na hindi nagustuhan ni MVP. Si Coach Jong Chico nasa hot seat nung isang taon pa dahil sa napakarami ng opportunity pero hindi magawang makausad. Sa PBA ngayon, kapag may isang team na laging nahuhulog sa quarterfinals, laging bukang bibig ng mga owner, baguhin na naman at magsisibak. Sad to say, nabiktima nga rin si Coach Jong Chico dito. Pero kung titimbangin mabuti, may konting katotohanan nga naman na may lacking si Coach Jong. Sa totoo lang, ilang beses na rin nangyari na si Robert Bolick pa rin ang bumubuhat sa iisang team. Kahit nga may import sila, si Robert Bolick ang nag-aako ng lahat para sa team. Si Bolick ang type of player na hayaan mo lang sa court kaya kang bigyan ng good impression dahil sa consistency ng kanyang shooting at drive. Kaya ang ginagawa ni Coach Jong, mas pinapahabaan niya si Bolick ng oras na kung saan binibigyan nga siya ng pribilehyo na gawin ng kahit ano sa court. Walang system, walang kahit anong chemistry, basta laro lang. Pero ang ganong laro hindi talaga effective. Dahil si Bolick ay nag-iisa lang sa NLEX, dapat siguro pinapapasok niya si Kevin Alas na pwede niyang makatambal. Magaling si Bolick pero kulang sa support. Kulang pa din sa experience ang NLEX at kulang sa mga caliber players. Tapos San Miguel pa talaga ang mga kalaban nyo. Isa pa, nung time na nasa regular season pa, kinuha si Bolick sa SEA Games at eventually, nagkasunod-sunod ng talo ng NLEX hanggang sa hindi na nga nila nakuha ang twice to beat advantage kaya na-eliminate agad. Sa ngayon, isang pantasya pa lang ang matalo ang San Miguel sa mga higher level na kompetisyon. Yung TNT nga hirap. Ano pa kaya ang NLEX? Si Bolick ay nakuha ng double-double 31 points, 10 rebounds, 7 assists at 2 steals. Ang all-out performance ni Bolick ay hindi pa rin umubra. Sa isang banda, hindi naman yan kasalanan ng lahat ni Coach Jong. May mga bagay lang na hindi niya kontrolado gaya ng SEA Games at syempre, kung ano lang ang meron sa kanyang roster, yun lang din ang kaya. Dahil 2 beses na silang nalaglag, una rain or shine. Tapos parang twice to beat pa ata sila nun. Pangalawa ito San Miguel. Kaya para sa NLEX management, nakaka-alarma na. Sino naman ang pwedeng pumalit sa kanya? At sa palagay nyo, coach ba talaga ang problema? Sa katunayan, kasalanan din naman yan ng kanilang main team. Kinuha nila si Oftana at Mikey Williams na originally sa NLEX na sana mapupunta. Pero anong ginawa? Nagka-win ng wind ang NLEX. Kakahanap ng papalit sa kanilang pwesto kasi yung main team na mitas. Kung ako sa NLEX, ugaling masanayin pa na magkaroon ng mahabang exposure ng ibang mga bata gaya ni Cyrus Torres. Wag puro Bolick. Si Bolick, scoring machine pero walang chemistry sa teammates. Yan ang problema sa kanya. Kahit nung sa araw pa ng Northport. Kung hahasain nila yung mga baguhan, masasanay sila at finally, baka wala pang isang taon, lalabas na ang totoong potensyal nila. Kahit sinong coach pang ilagay dyan, kung puro asa kay Bolick, walang mangyayari maganda.